Magandang araw mga kamags. So sa araw na ito ay pupunta na naman kami ulit ni Ate Didin. Medyo malayo-layo, mga isang oras galing dito sa amin. So from here sa aming place ay dadaan pa kami ng siyudad ng Dumaguete. Tapos papunta kaming south actually. So from Dumaguete, madadaanan pa namin ang municipality ng Bacong. Tapos diretso pa kami, dadaan kami sa municipality ng Dawin. Pagkatapos ng Dawin, yung aming destinasyon ay actually sa Zamboanguita. At ito ay sa isang barangay na nasa gilid ng dagat. So yun ang pupuntahan namin. Siguro nasa mga 50 kilometers galing dito sa amin. Kaya most likely aabutan tayo ng mga isang oras bago tayo dumating doon. So umalis kami ng bahay nasa mga 11:30 kasi nga may programa doon na pupuntahan si Ate Didin, at actually meron kaming importanteng pakikisabi doon sa aming kaibigan. So ayan, medyo tingnan nyo yung daan, maaliwalas, hindi masyadong matraffic kasi nga Sabado, at buti na lang at hindi maulan, no? Kasi nga alam na natin may depression tayo, yung Luis. Ito medyo maaliwalas ang daan. Ang ganda ng kalsada, wala masyadong mga sasakyan, kaya medyo ang takbo ng ating sasakyan ay nasa mga 60, no? Tapos ewan ko lang, pag abot natin doon sa mga municipality ng Bacong at saka Dawin ay medyo tutulinan pa natin. So ito, nandito tayo. Ito yung pinaka-busy na street dito sa Dumaguete. Ito yung Perdices Street. Actually ito yung pinaka-busy talaga. Dito tayo dumaan para medyo malapit-lapit. At tingnan nyo yung kalsada sa city proper. Maaliwalas nga kasi nga linggo, tapos na magsimba mga tao. Wow! So dito kami dumaan. At pagdaan namin dito sa city proper, ito yan, kikita natin sa left side, ito yung Quezon Park namin. Tapos yung sa kanan naman, yan yung Dumaguete Cathedral. So tapos na magsimba ang lahat, kaya yung daan namin ay medyo maaliwalas na. Yan. So dito kami, pupunta nga kami sa south. So madadaanan natin dito yung Ceres Terminal, yung pinakamalaking bus company dito sa, hindi lang dito sa Negros, sa whole of Visayas na. Wow! So dito kami dumaan, at sa unahan ng konti yun, liliko na tayo pakaliwa para nga diretso na yan sa kuan, papuntang south. So ayan na, dadaan tayo dito banda. May mga establishments na sa gilid-gilid, at pag liko natin sa left side dito ay yun na, diretso na tayo. Ayan, may na salubong tayong series. Ito na, let's go. diretso tayo. Ayan, so ang una nating of course madadaanan dito ay yung city limit namin dito na papunta sa south.
At ito, first time na nagamit yung diniaway natin ng car windshield wiper. Kasi nga medyo umambon. So, first time nagamit yung ating banana type na windshield wiper. So, ito na. Diretso na kami dito. Papunta ng unang yung huling barangay. Barangay Banilad. Papunta dun sa south. Yun ang pinaka huling barangay. Nandito sa kaliwa namin. Of course, yung barangay naman sa kanan ay yung barangay Mangnaw. So, yung unang municipal na ating mandadaanan ay yung municipality ng Bakong. So, sa mga may alam, sa history, yan, yun yung city limit na daanan natin. So, yan. So, sa Bakong nga pala, kung sa mga hindi pa alam, yun ang hometown ni Leon Kilat. Diba? What? Isa sa mga heroes natin pang Visayas na lumaban sa mga hukbalhap sa panahon ng Hapon. So, ito, tinan nyo yung daan. Napakaluwang. At yung andar natin ay yun nga, nasa mga 60 kph at hindi natin alam, baka mamaya aabot po ito ng 70 kph. Yan, so patuloy pa tayo sa lalakbay at again, medyo matulin-tulin ang ating takbo dito kasi natin na yung daan, napakaluwang at pwede pa kami mag-usap ng aking asawa, of course si Ate Didin, kasi nga medyo nakaka-relax mag-drive ng wala masyadong sasakyan sa daan. So, ito. Talagang napakaluwang at actually napakaganda rin ng kalsada dito, dito sa Bakong at papunta na yan dun sa Sambuanguita at sa Satod. Talagang napakaganda ng kalsada at 4 lanes na, Kasi yung areas kung dito tayo dadaan sa patungo northern side, may mga nakakalitong daan. May 4 lanes, tapos nagagawang 3 lanes, tapos nagagawang 2 lanes, so nakakakuan talaga. So dito naman sa southern side, yan, madadaan natin at mamaya may mga under-road construction kasi nga yung sa gitna na asphalt ay kinukuha kasi nga i-change nila sa isang concrete na road talaga. So medyo malayo-layo na tayo ating narating at makikita nyo pala sa mga gilid ng kalsada, hitik pa rin sa mga puno ang mga lugar namin dito sa Negros. Kaya yan, napaka-green pa talaga yung sa mga gilid. At once again, ito medyo nag-overtake tayo dito sa right side kasi nga okay lang kasi 4 lanes tayo. Basta magandang gawin doon, dapat mag-busina ka, para isa lang ng driver sa unahan na mag-overtake. So dito nahinto kami, malapit na kami actually sa Dawin at dito makikita nyo may dito traffic light. So the only in somewhere here sa boundary ng Dawin at saka Bakong, kasi dito actually yung lusutan ng yung diversion road sa Sibulan from the north.
So dito lalabas yan sa south, dito na sa malapit sa boundary ng Dawit at saka Bakong. So mga 50 meters from here, dito sa aming where we stop, nandun na yung arko ng welcome to Dawit. So dito dapat talagang mag-follow ka sa traffic light kasi meron na nadisgrasya dito kasi nga highway. What? Tapos bago pa lang, so miski stop, palagi ko may dalawa nang nadisgrasya dito. Oh So my ito yan, God. lumagpas na kami ng boundary ng Dawin. So from there, sa boundary ng Dawin pupunta talagang Dawin proper, medyo malayo-layo rin. Nasa mga 4 na kilometro. At ito again, tingnan nyo yung daan. It's napaka luwang. At ito, actually dito na kami sa Dawin proper. Medyo may anak tayo na dito nga nakatira. Kasi dito nag-asawa. May tindahan sila sa gilid. Kaya hihinto kami dahil bibili kami ng something na maiinom namin para baon. Kasi nga from here sa Dawin, medyo malayo-layo pa. Ang layo pa ng aming pupuntahan kasi nasa mga from here, maglalakbay pa siguro ng mga 28 kilometers. So ayun, bili na tayo ng Gatorade at saka yung 1 liter ng tubig para aming baon. After that, sudden stop namin sa tindahan ng aming anak. Diretso na. So diretso na to. Tingnan nyo yung daan. Still dito ay asphalted. Well, ewan ko lang kung ano maganda sa inyo, no? Sa akin, nagagandaan ako sa daanan na asphalto kisa sa concrete. Pero ano kaya ang scientific pa niyan, explanation ng ating DPWH. So baligikan galing dito sa Dawin, diretso na. Lalampas tayo ng konti ng Sambuanguita. So ito, iniba natin ang setting para talagang makikita nyo, no? Kasi maliit yung kanina. So dito kami naman nagpalit. Tingnan nyo yung mga gilid ng kalsada, napaka-green. Lalo na medyo maulanin ngayon. So buhay na buhay ang mga damo at sa mga kakahulian, no? So ito, sa susunod na dating madadaanan ng munisipalidad ay yung Sambuanguita na. So from Dawin to Sambuanguita, nasa mga between 7 to 8 kilometers. So hindi masyadong malayo ang agwat ng Dawin at saka Sambuanguita. At kung pupuntahan natin ay medyo nasa unahan pa from municipality proper ng Sambuanguita. Lalakbay pa siguro tayo ng mga nasa mga 6 na kilometro. Pero kasali na doon ang pagpasok kasi galing sa kalsada o from municipality proper ng Sambuanguita. Yan, tingnan nyo, ito na yung yun yung signage ng boundary ng Dawit at saka Sambuanguita. So more or less galing doon sa municipality ng Dawit papunta sa yung kanilang boundary. Yan, nasa mga 3 kilometers. So from there, pasok na tayo sa Sambuanguita. Yun nga, ayun na sa nasabi ko, nasa mga 4 na kilometro na lamang, kung saan doon tayo may lilikuan tayo pakaliwa. Yun yung isa sa pinakamataas na tulay na madadaanan natin. Yan, so bali sa unahan dito ay nandyan yung tinatawag nating Malatapay na tuwing Miyerkules ay may sila what yung tinatawag nating tabo, no? Yung mga maraming
agriculture products. So yan na. Yan yung sa Malatapay na madadaanan natin. Tapos yan. Diretso na tayo. Punta pa sa unahan, no? At malapit na rin din. Yan. May mga may mga beaches dito sa kaliwa. Maganda kasi shoreline ito banda. So malapit na tayo dadaan sa municipality ng Zamboanguita proper. Ayun nga, yung kanina yung nadaanan natin, yun yung may mga bintahan ng mga agricultural products at pati na nga mga hayop, baboy, baka, kanding at iba pa. So ito, nasa municipality proper tayo ng Zamboanguita, which is actually ito nasa mga 28 kilometers galing sa Dumaguete. So dito makikita niyo, no? May nadadaanan tayo sa kalsada na under construction. Again, ito yung municipality proper ng Zamboanguita. So ito yan nga, road under construction. Medyo mataas at nasa municipality proper talaga. Ito, so diretso tayo at pupunti na lang. Nasa mga mga 2 kilometers galing dito yung adventure. So may tatanungan tayo dun kasi nga pati si Ate Didi hindi pa niya kabisado kung saan kami pupunta. Ito, pa-left curve na kami at this is already Mayabon. Tingnan nyo, ang gandang tignan. May 4 na pedicab na yung titinda na kalamang may pandesal. Actually, so nandyan doon na kami liliko papunta ng Barangay Lutuban. So ito, nakapasok na kami. Nakapagtanong-tanong kami doon talaga sa intersection kung saan yung Lutuban. At sabi ng mga tao doon, dyan lang sa unahan. Dito yung daan na actually kung alam nyo kung saan yung Siet Bay. Isa sa popular na bay dito sa Shaton kasi dito naka-standby yung mga yate ng mga foreigner. Kasi nga bay siya, so safe. So ito, nadadaanan natin mga Nyugan, Kakawayanan at siguro nasa mga 3 kilometers yung aming pupuntahan. Yan, so aside nga pala sa mag-a-attend kami sa Nutrition Month celebration ng GRRD Foundation, of course with the congresswoman wife of the former governor, ay may importante din kaming manghihingi kasi kami ng financial assistance dahil nga na-hospital yung ating apo. So kanina dun sa gilid may napagtanungan tayo kung malapit na ba kami sa Lutuban. Sabi niya nandun lang sa unahan. So sa oras na ito it's still 12:20 at ito nakita na namin. So hihinto na kami dito banda. Dito lang nagpapa kami dito kasi marami ng tao. So ito na yun siguro. Yeah, parking. At dito papasok na si Ate Didin. Yan, kasi nga may importante kaming sadya aside sa magka-cover ng isang programa. Yan, pasok kami. So nandito na kami sa Lutuban covered court at yun nga, nasa alas 12:30 pa tayo. Yan, so may programa dito at ika-cover yan ni Ate Didin and ako lang bilang driver. So umabot kami ng mga 1 oras. Yan, so again this is in connection sa Nutrition Month celebration kung saan dito dinala ng asawa ng former Negros Oriental Governor Ruel Ragay Digamo yung GRRD Foundation. Ito yung kanila mga ipamimigay. Yan, nakita natin kanina yung kanding, ipaparapol yan.
So ito ay pamimigay ito sa lahat ng mga pupunta rito na nagpa-register. Yan, mga iba't ibang gulay. Kita nyo ang palaya, may talong, yan, may Chinese pechay. Yan, may talong at saka yun, no? Ang dami. Oh, yan. So, may tinatawag sila dito, yan, tindahan ni BM Carlo. Yan, kasi isa sa mga nagbibigay ng donation dito para sa GRRD Foundation. Ito, kinikilo nila yung Baguio beans dun sa stage. Actually, dyan sa stage, nahuli kong i-video yung mga itlog. So, yan, dahil nga Nutrition Month celebration, so, dito dinala ni Congressman Janice Balliega Digamo yung Arriba Kusina. Dito, yan. So, dito na stall, yan. O, yan, tingnan nyo. Kinikilo po yung mga isda dyan at saka manok. At ito yung mga kanding na ipaparapol, mga 20 pieces yung kanding dyan na ipararapol mamaya. Ito yung itlog, hindi ko nakunan kanina na nasa stage, pamibigay rin yan. Yan. So, makikita nyo may 4 na table dito kasi nga may cooking contest sila at napakalaki ng premyo, 15, 10, 7, 5. So, walang uuwi na luhaan kasi nga may pa-premyo. So, dito ikita natin ang dami pang tao nagpapa-register kasi nga maya-maya may mga paraffles ng kanding at aside sa kanding may paraffles din na pera. Ito yung entrance, papasok yung mga tao. Actually, nasa mga alauna na tayo. Ang schedule nila dito ng programa ay 2 o'clock. So, dito banda actually, marami-rami na ang mga tao sa oras. Yan, puno na. Kita nyo, puno na. So, bali, hihintay na lang ang pagdating ng mga, of course, sila Congressman Janice Digamo at yung iba pa mga opisyalis dito sa barangay para makapagsimula. So, ito na, ayan. Ang dami ng tao. In fact, kung titingnan nyo, medyo na kulang-kulang nga yung bangko dito. Pero marami pang pa dyan. Marami pa ito. Nagsimula na. Nagsimula na ang program. Nasa alas 2 na siya. Programa dito. So, ito na. Dumating na yung ganating head ng GRRD Foundation, which is of course the Congresswoman Janice Balliega Digamo ng 3rd District ng Negros Oriental. So, pag nakaupo na yan, ay sisimulan ka agad kasi nga medyo nahuli ng konti dahil nga sa panahon natin ngayon. So mga ito may pasayo ninyo anaan. Salamat kayo sa inyong invito. Ito naman yung kanilang in charge pala, si Konsehal Shari Balliega ng Pamplona. At ito na ang mensahe ni Congresswoman sa mga tao na dito nagpunta sa Barangay Lutuban, which is sa Sambuangitan, Negros Oriental. So, yung isa ng paumanhin dahil medyo na-late sila dahil nasa ulan. And here is the intervention number para naman hindi mabuhay.
Yan. So after that intermission number, dance number by the Congresswoman herself together with the GRRD staff ay tawag sila ng 20 senior citizen to open up the distribution of the different farm products at nasa sa kanila no kung anong pipiliin nila. Kanina nakita nyo yung may meat shop kasi upon entry pinapapili yung fish, chicken o pork. So dito banda yan makikita nyo nagrarapos na dyan sa kambing, sa 20 pieces of kambing. At ito na videohan ko yung sa cooking contest. Yan, may nakita tayong mga gulay kasi pang ulam. Ito hindi ko alam kung anong nasa loob. May kalan. Ito rin, no? Kita nyo. Yan, so apat sila. Dalawa yung nakuna nating may niluluto na gulay. Of course, siguro puro gulay ito. And this is the last one. Thank you for watching. Hindi na natin tinapos yung programa. Salamat!